Good morning mga darlings. Ang araw nga ito ang huling working day ko dito sa aking pinakamabait na alaga. Sa dami-dami ng inalagaan ko na mababait, siya ang pinaka sa lahat. At dahil nga huling araw ng working day ko sa kanya, nag-iimpake na si Mami Weng yan. Itong winter blanket na dala-dala ko yan. Pagkakasihin ko yan dyan para hindi siya bulky. Diyan mga kung ano-ano ko. At syempre, ayan na ang aking luggage. Ayan. Ilalagay ko pa dito ang mga nakasampay ko, nilabang ko kahapon. At ayan, may mga kung ano-ano pa rin ako syempre. Yung mga shampoo natin. At yung aking bagong baby, yung kanyang mga mikropono. At ayan pa mga kalat ko. Ayan. Ayan. Ang aking baby JB na iuuwi ko na rin. Buti na lang Pinoy ang driver na sasakyan ko. Caregiver din siya. Part-time lang niya yung paghahatid sundo sa mga kababayan. Kaya mapapakisuyuan ko siya na iakyat yan hanggang sa loob ng aking apartment. At Mami Weng, baka makalimutan mo pa yung mga pampaganda mo. Para hindi ka halatang nagsisenyor na talaga. Yan, kompleto. May rubber band pang tawad. Yan. Yung toothbrush at toothpaste ko pala. Yung toothpaste, ubos na. Timing naman, huling working day ko, naubos yung aking isang sa facial. Naubos yung aking toothpaste. At yung aking conditioner, air conditioner. At si Lola ay ating silipin. Naroon siya sa kanyang kwarto, nagko-computer. Isinend na nga niya ang aking sahod at talaga namang napakabait ng aking si Lola. Dinagdagan niya ako ng bonus. Hindi pala dinagdagan ng bonus dahil wala namang bonus. Binigyan niya ako ng bonus, 300. O diba, malaking halaga din yun. 300 times 20 is 6,000 pesos din. Kasi pagka nagugustuhan ako ng aking alaga, at siya ay hindi kuripot, yan. Nagbibigay yan ng dagdag. So, mami-miss ko itong kanyang trono, yan. Meron niyang sa pad para in case na mapuno ng ihi yung kanyang diaper, hindi tagusan niyang kanyang queen's chair. Queen's chair ang tawag ko dyan. O tara na, silipin natin si Lola. Doon na nga siya kumakain ngayon ng breakfast. Ngayong araw lang na to. Ngayong umaga lang na to kasi gusto pa rin niya mag-computer. Okay. Ayan nga siya at busy sa pagko-computer habang kumakain. O wag ko siyang tagalan kasi baka hindi niya magustuhan. Flex ko lang sa inyo itong magandang halaman sa kanyang bahay, sa loob ng kanyang bahay. May green thumb din kasi si Lola. Ganda oh. At may malaki siya ditong piano. Pero hindi na niya nagagamit kasi hindi na nga niya kaya magpiano ngani. Kung ako lang ay marunong magpiano, hindi sana na-testing ko to. Wala, ang anak ko lang ay mag-gitara ng electric fan. Flex ko rin sa inyo itong pinagsasampayan ko ng mga nilabhan ko. Ayan nga ang mga damit ko na nilabhan ko. Oh, nakita ninyo pa yung mga ibang hindi dapat makita. Ayan ang kanyang mini terrace. Yung kapitbahay namin. Ayan. Mga iyan, pero mukha namang mababait. So, yung mga nilabhan ko yan, maya-maya yan ay titaklupin ko na rin at ilalagay ko sa aking luggage. Maaga nga akong nag-almusal kanina for the first time. Nag-breakfast ako ng rice, fried rice. Kaya ayan, parang ako'y nagugutom na ulit. Parang gusto kong kumain. Magtitimpla ulit ako ng kape. Okay lang, makadalawang beses magkape. Basta
huwag lalampas. Sabi naman sa internet hanggang 5 glasses daw or 5 cups ng kape. Pero sa kagaya ko na medyo may high blood, bawas-bawasan. Ako pinakamarami na ang 2. Pag minsan, nagiging 3. Napakadalang mangyari yun. At minsan naman, once a day lang sa umaga. Sa umaga talaga, hindi ako makatiis na hindi magkakape. Ayan. Ito yung aking may permanent mug akong ginagamit dito. Ayan. At magtitimpla muna ako ng kape. Sandali lang mga darlings ha. Ayan na nga, naubos ko na ang gatas kundi pumunta ako ng tindahan na yan. Ay. 2 Tetra Pak na ganito, kaya kong ubusin sa isang linggo. Kasi nga marami akong maglagay sa kape at kung minsan bago ako matulog, umiinom pa ako ng pure niyan. Not actually 100% pure kasi nilalagyan ko rin siya ng tubig na mainit para naman uminit ba siya. Dito nagtipid pa ako, medyo nahihiya pa ang mami. So ang gagawin ko mamaya, pag si Lola ay nakaupo na sa kanyang trono, magpapaalam ako na may bibilhin. Bibili ako ng gatas at saka itong tinapay namin. Kasi ito na lang ang natitirang tinapay. Sunday pa ang bukas sarado ang mga tindahan kasi yung Shabbat nila, religious day. Sang ganito ang kanyang breakfast, ini-slice ko yan, hinahati ko sa 2, tapos tinotoast ko. Kaya hindi to kakasya sa kanya. So, kung ito mamaya ng supper, tapos itong 1 whole na ito ay bukas Saturday, breakfast and supper ulit. So, yung 1/3 ay Sunday. Paano yung kanyang liver, saka ako, hapunan ko pa mamaya kasi gabi pa ako aalis. Kaya bibili na lang ako at hindi ko na siya sisingilin. Nakakahiya naman kasi binigyan naman niya ako ng bonus. Total, ito ay 18 plus ang gatas ay 7, 25 lang. 25 shekels lang naman siya. Compare naman sa ibinigay niya sa akin na 300. At dahil nga maaga ako nga sabi ko yung kinutom, ayan, mag-toast ako ng tinapay para may itutulak naman yung aking kape. At eto na nga ang aking kape. Dalhin ko muna sa aking table dito sa kwarto. And then, babalikan ko yung tinotoast ko na bread. Ang aking mga gamot. Tago natin to. Baka bawal to kay Lolo. Kasi kay Facebook, bawal ang gamot eh. Ewan ko dito kay Lolo. Whitey. Okay. Balikan ko yung aking tinotoast na bread. Ready na rin yung basura, tatapon ko nga pala yun. Okay. Tama na yan, bread toaster. Oh, pinakinggan ako ah. Okay. Hindi na ako magpalaman kasi parang nauumay ako sa palaman. Toasted naman to. Masarap na itong ulam lang sa kape. Second breakfast. Wala ako ngayong veggies. Tinamad ako maghiwa. Mamaya na lang lunch. Para mag-breakfast ulit guys. Oh. Ayan, kape. Tinatawag niya ako, puntahan mo. Ay, hindi niya ma-adjust para mapahinaan ng volume, kaya niya ako tinawag. Hindi ko rin naman alam i-adjust. Limot ko na nga ang computer. Tinry ko, hindi ko adjust, kaya yan, malakas ang volume ng kanyang computer. Balik na ako sa kwarto. At tapusin ko itong iniinom kong kape. At itong aking tinos na tinapay ay baka kumunat na. Ay, Lola.
Eh di, pag kung makunat na to, sasawsaw ko na lang siya sa kape. Makunat na nga. Hugasan natin ang tinapay. Ay tayong mga Pinoy, malinis tayo sa pag kumakain ng tinapay. Hinuhugasan natin sa kape. Yun lang ang hindi maganda pag toast. Pag toasted. Pag lumamig, makunat na siya. Minsan itinotoast ko ulit, kaya nilalabasan halos sunog na. Tinapay pa rin naman siya. Nag-pop up. Ay pop out. Online na daw si Mamski. Dali lang Mamski. Ubusin ko lang to. Okay, ubos na. Hintayin ko lang na tawagin ako ni Lola para tulungan siyang bumalik o maupo sa kanyang trono. At habang hinihintay kong tawagin ako ni Lola, ayusin ko na ulit itong aking mga iniimpake. Ayan. May nakaredy ng plastic para sa aking tsinelas. Pipilitin kong kumasya yung aking winter blanket na yan doon sa lalagyan niya. Actually, hindi yan ang lalagyan niya. Ang nakalagay dyan ay winter coat. Pero kasya yan. Ma-magic. Ayan, okay na mga darlings. Napagkasya ko dito yung aking winter blanket. Diba? Ang galing ko. Pero pahirapan. Dinaganan ko pa siya talaga ng buong bigat ko. Bago ko siya naisara. Talagang kilala ko na to. Pinapahirapan niya talaga ako muna bago siya magsara. Kasi naman, kailangan i-compress ng mabuti para magkasya. Kasi kung hindi, bulky to. Ganyan, mataas siya. Malaking space ang mauukupa doon sa aking luggage. Okay. Silipin ko ulit si Lola. Ano nang development sa kanya. Tara. Busy pa rin siya. Pag kumain, tinatawag na ako, "Kain, Mami!" Ganyan siya, kabagal maglakad. Pero pinipilit niya. Nahawakan ko lang siya dito. Wala lang, display lang yung hawak ko. Okay, nakaupo na si Lola. Sabi ko, ipagtos ko ulit siya ng isang pirasong tinapay kasi kumunat na yung kanyang tinapay. Hindi naman siya kagaya ko, kagaya natin na nagsasawsaw ng tinapay sa kape. Ayan, pinagtos ko siya ng bago. Ay, tagal naman. Alisin ko na nga. So, para siya ay lumabas dyan. Ang hindi ito. Tatanggalin ko na sana sa plug. Okay. Oh, mainit. Bibigay ko na to kay Lola.
Kasi ngayon kumunat na yung isa niya. Sira ko ang camera kasi. Okay, nabigay ko na sa kanya yung bagong toasted bread. Kinuha ko yung luma. At ito ay aking may meriendahin mamaya. Ay, hanggat maaari, ayaw ko nagtatapon ng pagkain. Malinis naman. Or bibigay ko sa mga ibon. Oh. Dahil nakakagutom kasi. Kaya ang manood ka ng YT, di ba? Nga ba? Ang bigat na trabaho yun, ha? Ang tumunga nga ka sa YT. Makipag yaw-yawan ka doon kahit pa-type-type lang. Nakakagutom din na. Ito, huwag tayong mag-aaksaya ng pagkain. Hindi komot may pambili tayo. Aksaya tayo ng aksaya. Alalahanin natin. Maraming mga tao ang wala halos makain. Sa ibang parte ng daigdig, kahit naman sa ating bansa. Kaya ako hanggat maaari, hindi ako nagtatapon ng pagkain. Kung talagang hindi ko makakain, I make sure na ibinibigay ko sa mga hayop. O, paano yan mo?